So, ang topic po natin ay pinamagatan ko pong lubos kang pinagpala. Sabihin mo nga sa iyong katabi, lubos kang pinagpala. O sabihin ko din po sa iyong sarili, lubos kang pinagpala. Kasi ang natutunan lamang po natin, higit kang pinagpala. Yun po ba kung kinalisnan po natin? So, tayo po lahat ng nanalig at sumampalataya sa Panginoong Jesus, tayo po lahat ay lubos na pinagpala. Dahil sabi nga ng talata, sabi niya sa Galacia, sumampalataya sa Diyos si Abraham, kaya siya ay pinagpala. At pagpapalain din tulad niya ang lahat ng nanalig sa Diyos. Lahat po ng mga taong nanalig sa Diyos ay pagpapalain ng Diyos. O magandang sabihin, pinagpala na po sila ng Diyos. Kaya tayo po, mga taong nanalig at sumampalataya sa Panginoong Jesus, tayo po ay mga lubos ng pinagpala. Amen. So, pasilin po natin yung kwento ni Abraham para makita natin kung paano po siya pinagpala ng Diyos. May 3 puntos po akong bibigyan din dito sa umaga pong ito. Basahin po muna natin yung Genesis chapter 22. Ang sabi dito sa kwento, pagkalipas ng ilang panahon, tinawag siya ng Diyos. Abraham, narito po ako, tugon na Maria. Sinabi sa kanya, isama mo ang kaysa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moria. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa inyo at ihandog mo siya sa akin. Kinabukasan, maagang bumangon si Abraham at nagsibak ng bahoy na gagamitin panggatong sa handog na susunugin. Inihanda niya ang asno at umalis kasama si Isaac at ang 2 aliping lalaki. Papunta sa lugar na sinasabi ng Diyos sa kanya. Dahil 3 araw ng paglalakbay, natalaw na nila ang dakong kanilang pupuntahan. Kaya sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, bantayan ninyo ito ang asno at kami na lamang ng bata ang aakyat sa bundok. Sasaba kami sa dako roon at babalikan namin kayo. Ipinapasa ni Abraham kay Isaac ang kahoy na panggatong, dala naman niya ang apoy at patalim at magkasama silang lumakad. Tinawag ni Isaac ang pansin ng ama. Ama, ano yon, anak? Tugon ni Abraham. Mayroon na tayong apoy at panggatong, ngunit nasaan ang tupang iyahandog? Tanong ni Isaac. Sumagot si Abraham, anak, ang Diyos ang magbibigay niyaon. Kaya't nagpatuloy siya sa paglalakad. Pagsapit nila sa lugar na itinuro ng Diyos, gumawa ng altar si Abraham, niayos ibabaw nito ang panggatong at inihiga si Isaac matapos gapusin. Nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ni Yahweh. At mula sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham, narito po ako, sagot niya. Sinabi ng anghel, huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan. Nakikita ko ngayong handa kang sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo ay pinagkait sa kanya ang kaysa-isa mong anak. Paglingon niya, may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay nakasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog sa halip na ang kanyang anak. Kaya ang lugar na iyon ay tinawag ni Abraham na si Yahweh ang nagkakaloob. At magpahanggang ngayon, sinabi ng mga ito ng mga tao, sa bundok ni Yahweh ay may nakalaan. Mula sa langit, nagsalita muli kay Abraham ang anghel ni Yahweh, ako'y nangangako sa pamamagitan ng aking pangalan. Yahweh, sapagkat hindi mo ipinagkait sa akin ang kaysa-isang anak, pagpapalain kita. Ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Sasaupin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig, sapagkat sinunod mo ang aking utos. Binalikan ni Abraham ang kanyang mga alipin at sama-sama sila umuwi sa Berseba. So, ito po yung kwento ni Abraham na sinabi ng Diyos kung paano pinagpala ng Diyos si Abraham, ganun din pagpapalain ng Diyos ang mga lahat. Pagpapalain din tulad niya ang lahat ng nananalig sa Diyos. So, gusto po ba nating makamtan yung pagpapala na pinangako ng Diyos kay Abraham? So, kinakailangan gawin po natin yung ginawa po ni Abraham. Upang sabi nga, yung mga pangako ng Diyos ay patuloy na makamtan ng buhay po ng bawat isa. So, ang unang nakita ko po dyan sa buhay ni Abraham, kung bakit pinagpala po siya ng Diyos ng lubusan, nandun po na si Abraham ay nakinig at sumunod. Amen. So, alam niyo po ba, napakahalaga yung tayo po ay nakikinig at sumusunod kung ano yung sinasabi ng Diyos. Kasi ang sabi ng Diyos doon kay Abraham,
ihandog mo sa akin yung kaisa-isa mong anak. So, ginawa po ni Abraham, maaga po siya gumising. Inihanda. O kayo po kaya yun? Sabi nga po nila, kapag may lagnat yung anak mo, sana ako na lang may lagnat, huwag na yung anak ko. Di ba? Dahil mahal mo yung anak mo eh. Ayaw mo pa lang na inuubo, ayaw mo lang na nagkakasakit, ayaw mo lang na makakagat po ng lamok. So, ganun po, kamahal po ng isang magulang yung kanyang anak. So, bakit pakita natin si Abraham, mas higit po niya mahal ang Diyos kaysa sa kanya pong anak. So, bakit kung titignan po natin yung kwento po kasi ni Abraham, matagal po siya nagkaanak. Halos 25 years. Nung pinangakuhan siya ng Diyos, 70 po siya. Nanganak po siya ay 75. Nanganak po siya mag-100 taon. Tapos, sasabihin sa iyo ng Diyos, Abraham, ihandog mo yung kaisa-isa at pinakamamahal mong anak sa akin. Kung tayo po kaya po namin kaya. Kaya lang, ang point po doon, sinubok lamang po siya pala ng Diyos. Alam niyo po, lahat ng bagay na ibinigay sa atin ng Diyos, hindi po kukuhanin ng Diyos. Kaya lang, sinusubok tayo ng Diyos, kung sa kabila ng mga bagay na ibinigay sa atin ng Diyos, ay masigit po yung mga bagay na yon sa Diyos. Gusto ng Diyos, mula po sa mga bagay na ibinigay po sa atin, hindi po siya maging pangunahin ng buhay natin. Kundi, ang Diyos pa rin ang maging pangunahin ng buhay natin. Amen! So, napakahalaga na kagaya po ni Abraham, matuto tayo makinig at sumunod. Upang yung mga biyaya, yung mga pagpapala ng Diyos na nakalaan sa atin, patuloy na matangkap pa ng buhay ng bawat isa sa atin. May kwento po dito sa aklat po ng Lucas. Yan. Sa Luke chapter 11, verse 27, nasabi po dyan, habang nagsasalita si Jesus, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan. Pinagpala ang babaeng nagbuntis at nag-alaga sa iyo. Ngunit, sumagot si Jesus, higit na pinagpala ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito. Sabi dito ng Bible, mahigit pa po pala yung pagtingin po sa atin ng Diyos kung tayo po yung mga taong, sabi dito, nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito. Kasi, noong mga panahon po na nabuhay dito yung Panginoon, kinilala po talaga si Virgin Mary. Kasi siya po yung pinagpala sa babaeng lahat, di ba? Kaya po tayo ng mga panalangin na ginagawa po ng mga kabarangay po natin. Higit kang pinagpala sa babaeng lahat. Yung po kasi yung kinatis na natin, di ba? Kaya dito po sa talata na to, sabi dito ng Bible, habang nagsasalita si Jesus, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan. Pinagpala ang babaeng nagbuntis at nag-alaga sa iyo. Tama naman po siya, pinagpala naman po siya talaga. Kaya lang, ang sabi dito sa 28, ngunit sumagot siya, higit na pinagpala ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito. Nais po ba natin lubos na pagpalain ng Diyos? So sabi dito, higit daw pong pinagpala yung mga taong nakikinig at tumutupad ng salita po ng Diyos. So sa buhay po natin, bilang mga pinagpala ng Diyos, pwede pa tayong maging higit na pagpalain pa ng Diyos. Kung tayo po yung mga taong makikinig ng salita ng Diyos, kung tayo po yung mga taong tutupad sa salita po ng Diyos. Amen! At sabi nga po ng Bible, yung salita ng Diyos ay simple at maliwanag at hindi po siya malayo. Nasa puso po natin. Kasi tayo po yung nakikinig ng salita ng Diyos. Ang dapat lamang po natin gawin, ito po ay lubusan po natin unawain at lubusan po natin itong sundin sa ating mga buhay. Upang mula doon, yung biyaya, yung pagpapala ng Diyos ay patuloy na dumaloy sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen! Kaya sabi po dyan, higit na pinagpala. Hindi po tayo pinagpala ng Diyos kung tayo po yung mga taong nakikinig. Kaya sabi ko, pwede pala na higit kang pinagpala. Hindi ka lang pinagpala, kundi higit kang pinagpala sa babaeng lahat at sa lalaking lahat. Amen! Kasi ang pananaw natin isa lang. Higit kang pinagpala sa mga lalaki sa lahat. O sa mga babae sa lahat. Kasi ikaw po yung taong nakikinig at tumutupad ng salita po ng Diyos. Si Abraham, yun po siya. Siya po yung taong nakinig at sumunod sa utos po ng Diyos. Kaya siya po ay pinagpala po ng Diyos. Ano pa? Ang sabi dito sa Luke chapter 6, para patuloy natin makita yung kahalagahan po ng pakikinig at pagsunod. Sa Lucas chapter 8, sabi niya, 19, dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Ngunit hindi sila
makalapit sa kanya dahil sa dami ng tao. Kaya may nagsabi sa kanya, nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid, nais nilang makita kayo. And 21, ngunit sinabi ni Jesus, ang mga nakikinig at tumutupad ng salita ng Diyos ang aking ina at mga kapatid. Amen. So sabi nga ng Bible, kung paano mahalaga yung naging, sabi nga po natin, kinadis ng magulang ng ating Panginoong Jesus. Ganun din po yung kalagayan po natin. Ang sabi dito, ngunit sinabi ni Jesus, ang mga nakikinig at tumutupad ng salita ng Diyos, ang aking ina at mga kapatid. Kaya mahalaga sa buhay po natin na makita natin yung kahalagahan ng tao na nakikinig at tumutupad ng salita ng Diyos. Hindi ka lang higit na pinagpala, kundi ibinibilang ka ng ating Panginoon Jesus na ikaw po ay ina at mga kapatid ng ating Panginoon. Amen! Kasi sa buhay po ng isang mananampalataya, napakahalaga na maintindihan po natin kung ano yung tamang sinasabi ng salita po ng Diyos para hindi ka nagmamakaawa. Kung ikaw yung nakikinig at tumutupad ng salita ng Diyos, Lord, salamat dahil ako po ay totoong anak mo. Ako po yung ibinilang ng mga tagapagmana ng iyong mga pangako. At ako po ay iyong lubusang pagpapalay. Amen! Hindi tayo, sabi ko nga, mababang kalagayan bilang tao, kundi tayo po ay mga tao pinagpala na po ng Diyos at higit pa pong pagpapalain ng Diyos. Amen! Bago ba yung laging sinasabi ng iba, kasi ano lang ako, mahirap lang ako, kasi ganito lang, hindi. Ikaw po ay tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Amen. Ikaw po ay alam ng Diyos dahil ikaw po yung tao na kikinig at tumutupad ng utos po ng Diyos. Si Abraham, yun po yung kanyang unang katangian. Siya po yung nakinig at tumupad ng utos po ng Diyos. Nung siya po ay nabuhay dito sa ibabaw ng lupa. Kaya pinagpala po siya ng Diyos. Pangalawa, ang sabi po dito yung mga nanampalataya. Si Abraham, alam niyo po ba kung bakit gano'n na lang yung kanyang lakas ng loob na gawin at sundin kung ano yung ipinapagawa sa kanya ng Diyos Ama. Kasi si Abraham, nasubukan na po niya yung Diyos sa kanyang buhay. Mula po doon sa kawalan, pinagpala po siya ng Diyos. At ang pangako nga po sa kanya, sabi niya, wala pa si Isaac. Sabi niya, sa lahi mo, manggagaling ang napakaraming lahi. Wala pa si Isaac. Dahil nanampalataya po si Abraham, nakita po natin yung himala na ginawa po sa kanya ng Diyos. So sa buhay din po natin, kung tayo po yung nananampalataya sa Diyos, makikita po natin yung biyaya at pagpapala na ipagkakaloob sa atin ng Diyos. Kaya lagi pong sinasabi sa Bible, nung ang Panginoon Jesus ay nabuhay dito sa ibabaw ng lupa, maganap sa iyo ayon sa iyong pananampalataya. Amen! Dahil si Abraham nanampalataya, natupad. Bagamat yung kanyang asawa, nung minsan, natawa po siya. Sabi ko, magkakanak pa kaya ako? Mag-iisang daan ako. Kumbaga sa babae, dilipasan na ng pagkababae. Kaya lang, sabi nga mula po doon sa kawalan, pwedeng gumawa ng himala ang Diyos. Kaya si Abraham, ganoon na lang po yung faith po niya sa ating Panginoon Diyos. Kaya napakalaga yung pananampalataya mo ay nandyan. Kasi kapag nandyan yung pananampalataya mo, kaya mong sundin at gawin kung ano yung ipinapagawa sa iyo ng Diyos. At isang bagay yung alam ko na naging mindset ni Abraham, sabi niya, kung kayang ibinigay ng Diyos sa akin si Isaac, kaya niya magbigay pa ng iba yung Isaac. Amen. Yung po bang hindi siya negatibo, kundi siya po ay positibo. Kasi kung minsan tayo, kung bakit hindi natin makita yung biyaya, nagiging negatibo tayo. Pinagpala ka na nga ng Diyos eh. Dumating lang yung konting pagsubok, nakalimutan mo na pinagpala ka na pala ng Diyos, tinugon ka ng Diyos doon sa mga nagdaang panahon sa buhay mo. So, lagi natin tatandaan yung Diyos, hindi po siya nagbabago sa kanyang mga salita, hindi po siya nagbabago sa kanyang mga pangako. Ang kinakailangan mo lang gawin, manatili kang manampalataya sa ating Panginoong Jesus. Amen! So, pasilin natin yung kwento dyan. Yung kwento. So, itinas ko po ng konti sa akin para makuha po natin yung kwento. Kasi, ang kwento po dyan, noong una, dumating po yung ating Panginoong Jesus. Kaya lang, wala po dyan si Tomas, absent. Kaya maganda, lagi po tayong present sa gawain po ng Diyos. Para, ano ba yung mensahe ng Sunday? Kasi absent ako eh. Bago po bang gano'n? Si Tomas, absent. Dumating po yung Panginoon, absent po si Tomas. Kaya nung magkwento po yung mga alagad,
Ay, hindi ako naniniwala. Maliban na mahipo po yung kanyang butas, kanyang kamay, sa kanyang tagiliran. Kaya, dumating po yung pangalawang pagkakataon, sa 26 po yan, kasunod po yung 27, sabi dito, babasahin ko na lang po, makalipas ang isang linggo, muling nagkakatipon sa loob ng bahay ang mga alagad, at kasama nila si Tomas. Nakasara ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus, kasi ano na po siya doon, spion na po siya doon. At tumayo sa kalagitnaan nila, sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. 27, at sinabi niya kay Tomas, ilagay mo ang iyong daliri dito dito at tingnan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-aalinlangan pa, sa halip ay maniwala ka. 28, sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Sabi dito, pinagpala. Tama po dyan. Pinagpala silang hindi nakakita, gayon man ay naniwala. So sabi dito ng Bible, pinagpala silang hindi nakakita, gayon man ay naniwala. So alam niyo po ba, pinagpala po tayo ng Diyos, bagamat hindi po natin nakita yung Panginoon, kung tayo po ay nananampalataya po sa Kanya. Amen! So, pangalawang katangian na makita natin dito, yung nanampalataya. Si Abraham po kasi nanampalataya po siya sa ating Panginoon Diyos. At sa talatang ito, mismo yung Panginoon Jesus ang nagsabi, sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Pinagpala silang hindi nakakita, gayon man ay naniwala. So, dito, ipinapakita ng Panginoon na tayo po yung mga pinagpala kung tayo po ay yung mga taong naniwala o nanampalataya sa ating Panginoon. Kaya sa buhay po natin, manampalataya ka lang, ikaw po ay pinagpala ng Diyos at patuloy kang pagpapalain ng Diyos. Amen? Yung po ba, kahit wala, Lord, salamat dahil alam ko, patating na po yung biyaya. Lord, salamat dahil alam ko po, hindi mo ko iwanan, hindi mo ko pababayan. Ano po bang gano'n? Nananampalataya ka na, bagamat hindi mo pa nakikita, hindi pa nakakamtan, ito ay pagkakalob sa iyo ng Diyos. Huwag po natin gayahin si Tomas. Amen. Bago ka makapagpasalamat sa Diyos, kinakailangan, nakita mo muna yung biyaya. Nakamtan mo muna yung biyaya. Natanggap mo muna yung biyaya. Hindi po ganon. Kundi ang gusto ng Diyos, sabi nga, mula po doon sa kawalan, sa salita, pangako ng Diyos, nananampalataya po tayo sa Kanya. Kaya nasabi po ng Bible, pinagpala sila hindi nakakita, gayon man ay naniwala. Sa ating kalagayan ngayon, mas mapahalat po tayo, mas pinagpala po tayo dahil naniniwala po tayo sa Diyos na siya po yung nagbigay sa atin ng kaligtasan, siya po yung nagbigay po sa atin ng buhay na walang hanggan, at siya po yung magkakaloob ng lahat ng ating mga pangangailangan. Amen! So, mahalaga yung salitang pananampalataya. At sa aklat ng Hebrew, chapter 11, verse 2, sabi niya doon, hinagdan ng Diyos ang mga tao noong una dahil sa kanilang pananampalataya. Sa kanya, hindi naman po sila kinalugdan dahil sa kanilang pagsunod eh. Kinalugdan sila ng Diyos dahil sa kanilang pananampalataya. Pag po sila ng pananampalataya, sa kabila po ng mga sitwasyon ng buhay, sila pa rin po yung nananampalataya sa Panginoon. Kagaya po nung kwento natin, di ba? Si Sadrach, Meshach, at Abednego, sa kabila ng buhay at kamatayan, hindi po sila nawala ng pananampalataya. Maging si Daniel, di ba? Sa kabila ng kamatayan at buhay, hindi po sila nawala ng pananampalataya. Tayo po ba, kapag malapit na kung mawala ng pera yung bulsa natin, nananampalataya po ba tayo na Diyos ang magsusupply ng lahat ng ating mga pangailangan? Wow, nananampalataya talaga. O malapit na po maubusan yung bigas. Lord, wala na po kaming bigas. Nananampalataya po ba tayo na ang Diyos ang magsusupply ng ating mga pangailangan? Yung po ba, alam mo, yung rent mo, ay, wala na, yelo na lang. Yung po bang gano'n? Alam niyo po ba, doon po natetest yung ating pananampalataya sa Diyos. Sa kabila ng sabi nga natin, buhay at kamatayan, tayo pa po yung nananampalataya na ang Diyos ang magliligtas at gagawa po ng himala sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Yung po bang kagaya po ni Apostol Pablo, sa po ni Silas, di ba? Sa kabila po ng sila'y nakabilanggo, umaawi pa rin, nananalangin pa rin. Amen! Bakit? Nananampalataya po sila na kaya po silang ingatan at iligtas po ng Diyos. O kaya po, sa buhay natin, may sumakit lang. Tapos sa malungkot ko, sinasabi ko agad, mamamatay na ako, mamamatay. Sakit. Hindi ka pa naman nakatakta, mamamatay ka na.
Habang wala ka po doon sa sa listahan po ng kamatayan, hindi ka mamamatay. Huwag po natin pawalahan po yung Diyos. Amen? Huwag niya gawin mo, manahan ka, Lord. Alam ko, wala po doon sa sakit na to. Ikaw po yung magbibigay sa akin ng magaling. Kaya sabi ng Bible, kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong unang panahon dahil sa kanilang pananampalataya. Lahat po ng ginawa po nila by faith. Di ba si David? Lagi po natin napapakinggan yung kwento. Napakalaki ng kalaban. Napakalit po ni David. Bakit po siya malakas ang loob na makipagtunggali po kay Goliath? Kasi nandun po yung pananampalataya po niya na kasama po niya yung Diyos, kanyang buhay. Amen. Kaya napakahalaga yung pananampalataya. Mula doon, tayo po ay kalulugdan ng Diyos at mula din po doon, tayo po ay lubusang pagpapalain ng Diyos sa ating mga pamumuhay. Kaya everyday na buhay natin, i-apply po natin yung pananampalataya. Lord, alam ko sa maghapon ito, iingatan po yung buhay ko by faith. Lord, alam ko sa maghapon ito, ikaw po yung magsusupply ng lahat ng aking pangailangan by faith. Lord, alam ko sa maghapon ito, sa aking pag-aaral, kung ikaw po ay estudyante, ikaw po yung mag-iingat sa akin, at ikaw po yung gagawin po sa aking buhay bilang isang estudyante. Yung po bang gano'n, ina-apply mo yung by faith na nandyan po yung Diyos na gagabay, mag-iingat, magpapala, tutulong, magkakaloob ng lahat ng iyong mga pangangailangan. Amen! At lagi po natin napapakinggan kung ano daw po yung sinasabi mo, yun daw po yung magaganap sa buhay mo. Amen! Lagi ko nga sinasabi sa mga bata, ay kalago mo, gumaganda ka. Pasilin ninyo, doon sa mga anak po ninyo, anak, gumaganda ka. Lalo kang papaganda po nun. Kasi yung po yung nakakalim sa isip niya eh. Kaya sabihin mo sa anak mo na hindi siya maganda, di ba? Ano po kasi siya eh? Nagbibigay po siya ng motivation sa buhay po ng isang tao kung ano daw po yung sinasabi niya. Nagbibigay po siya ng, sabihin na po natin himala, biyaya, pagpapala sa kanya po buhay. Amen? Kaya kapag lagi mo sinasabi, Lord, salamat dahil alam ko pagpapalain ko yung buhay ko. Pagpapalain ko. Lord, alam ko, ikaw po yung magbubukas ng madaming pinto na sa aking buhay. Yung po bang gano'n, kaysa po sa mag-negatibo po tayo, manampalataya na po tayo sa ating Panginoon. Kasi yun po yung kinalulugdan po ng Diyos. Lalo na sa panahon po natin, ang pinakaligtas na dako sa buhay ng tao, yung tayo po ay nasa pag-iingat po ng Diyos. Kung nananampalataya ka na iingatan ka ng Diyos, iingatan ka po ng Diyos. Amen. Kahit na maglakbay ka sa malayong lugar, kung nananalangin ka na at nananampalataya ka na iingatan ka ng Diyos, iingatan ka po ng Diyos. Kasi yung iba, kaya di makalis, baka mabangga lang tayo, baka ma-aksidente lang tayo, baka ang dami mo ng baka. Tagalin po natin yung mga bakahan sa buhay po natin. Palitan po natin ang pananampalataya. Kaya kung minsan yung mga anak hindi matuto, ay anak, wag ka magmamaneho, baka ibangga mo na yung sasakyan. Hindi po bumabangga, binangga. Anak, wag mo sasakyan niya, baka madisgrasya ka. Hindi po naman nadidisgrasya, sinabi mo madidisgrasya. Nakakita na ba kayo lang natuto nag-basketball na hindi po sila na dumanas po ng pagkakasakit? O sabi nga natin, mga hindi dapat na danasin. Kasi hindi ka matututo sa isang bagay kung walang negatibong bagay na magaganap sa iyong buhay. O maganda sabihin ganito, hindi mo makikita yung salitang pananampalataya kung walang bagay na negatibo na naganap sa iyong buhay. Hindi mo pwede sabihin na Diyos pala yung nagpapagaling kung hindi ka nagkasakit, di ba? Hindi mo pwede sabihin na Diyos ang nagsusupply ng iyong mga pangailangan kung hindi ka nawalan po ng pangangailangan. Yung po bang, sabi nga, mula po doon sa kawalan, mga negatibong sitwasyon, pwede po tayong pagpalain po ng Diyos kung tayo po ay nananampalataya sa Kanya. Amen! Kaya mahalaga, sabi nga, kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong unang panahon dahil sa kanilang pananampalataya. Kaya yung pananampalataya po natin, palaguin po natin. Lalag po lang yan sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos, sa pamamagitan lamang ng pakikinig po ng salita ng Diyos. Kaya yung mga alagad po noon, lagi natatakot. Bakit? Sa kanila, dahil mali po yung kanilang pananampalataya. Kaya nung lumaki na po yung pananampalataya nila, matapang na po sila, masipag na po sila. Talagang ginagawa po nila yung mga bagay-bagay na dapat po nila gawin. Kasi lumago na po sila sa pananampalataya. Nawala na po yung takot, nawala na po yung pag-aalinlangan. Para po pang sa buhay natin, bilang tao, di ba? Yung bata, natatakot ka sa aso, lumaki ka.
Kulang na lang, katayin mo yung aso. Lumaki ka na eh. Ganun din po sa buhay pananampalataya. Dati natatakot ka na magutom. Ngayon, hindi ka na natatakot magutom. Kasi kaya mo na maghanap buhay, parang hindi ka na magutom. Yung po bang lumalago sa pananampalataya sa pamagitan ng pakikinig at pagbabasa ng salita ng Diyos. Pangatlo, hindi maganda. Kapagbigay. Amen. Alam niyo po ba si Abraham, hindi po siya nagdalawang isip na ibigay po yung kanyang kaisa-isang anak. Palagay nyo kaya kung kayo po yun, yung anak mo gagapusin mo. Siya pa yung magdadala ng hangganan. Anak, pasalin mo yung kahoy. Maglakad tayo, pupunta tayo sa bundok. Alam niyo po, sa isang magulang, mabigat po yun kasi ikaw, alam mo yung anak mo, hindi alam eh. Tapos tatanungin ka pa ng anak mo, Tay, nasaan yung ihahandog natin? Nandito na yung kahoy, ilaw, saka yung yung pasaksa. Anak, Diyos ang magkakalayo. Sa isang magulang, mabigat po yun. Kaya lang, si Abraham, handa po niyang ihandog sa Diyos yung kanyang kaisa-isang anak. So sa atin, hindi naman po yung anak, yung ihandog natin sa Diyos eh. Sabi nga dito yung ating yung mga bagay na ipinagkatiwala po sa atin ng Diyos. Kasi yung si Isaac, ipinagkatiwala din po ng Diyos kay Abraham. So sa ating kapanahonan ngayon, hindi naman po tayo ganun eh. Bagamat sa ibang lugar, di ba lang kung bansa po yun, may mga naghahandog po talaga ng mga tao na doon po sa kanilang Diyos-Diyosan. Kaya lang, yung inihandog po nila talaga doon na tao, yun talaga walang kapintasan. Kaya kung may kapintasan po tayo, matuwala po tayo. Kasi, sabi po dito, basahin po natin. Sa Gawa 20. Si Apostol Pablo, sabi niya, sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamagitan ng ganitong pagtatrabaho ay dapat ninyong tulungan ang mahihina. Alalahanin natin ang mga salita ng Panginoong Jesus. Sabi po dito, alalahanin natin ang mga salita ng Panginoong Jesus. Higit, sabi dito, higit na pinagpala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Sabi po dito, higit, o balik na sabihin, lubos na pinagpala yung mga taong mapagbigay. Ano po yung gusto nyo? Kayo po yung higit na pinagpala o pinagpala lang? Sabi ko, iba yung higit, di ba? Lubos. Ang sabi ng Bible, yung salita, ang maganda pong binagin dito ni Apostol Pablo, sabi niya, alalahanin natin ang salita ng Panginoon. Ang Panginoon Jesus mismo, yung nagsabi dito, nasabi niya, higit na pinagpala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Kaya kung gusto po natin na patuloy pang pagpalain pa ng Diyos, tayo daw po yung maging mapagbigay. Sa totoo naman po, wala naman po talaga tayo. Nung po ba tayo isilang dito sa ibabaw ng lupa, may dala po ba tayo kahit na 5? Wala naman, di ba? Ang sabi nga po ni Apostol Pablo, hubad kang lumabas sa bahay bata ng iyong magulang. Pag sinabi hubad, wala talaga. Kaya kung ano po yung nasa iyo ngayon at nasa akin ngayon, hindi po sa akin ito. Ito po ay biyaya na ipinagkatiwala lamang ng Diyos. Amen! Kaya kung alam mo na ito'y biyaya na ipinagkatiwala lamang po sa atin ng Panginoon, hindi po natin dapat na ito po ay ipinagkakalit. Si Abraham, dahil alam niya, yung si Isaac ay ibinigay lamang sa kanya ng Diyos, hindi po niya ito ipinagkait sa Diyos. Kaya nung sinabi ni Abraham, ng God kay Abraham na ibigay mo sa akin yung kaisa-isa mong anak at pinakamamahal, hindi po nagdalawang isip po siya na ibigay. So, ganun din po sa buhay natin. Huwag po tayo magdalawang isip kung tayo po ay pinakausap po ng Diyos. Pagdating po sa salitang mapagbigay. Amen! Naalala ko tuloy yung kwento. Meron po kasi isang lingkod po ng Diyos. Huwag niya pong mga miyembro. Okay? Lingkod po ng Diyos. Dumalo daw po siya ng fellowship sa isang malaking gawain. So, ano po siya ay nandoon, sabi nausap po sa kanya yung Holy Spirit na dahil may pera po siya sa bulsa. Last money, 200, ibigay po niya sa gawain ng Diyos. So, okay lang. Lord, sige, okay. Ibigay sa gawain ng Diyos. Alam niyo, ano po siya ay aalis na. May lumapit po sa kanya. Sabi niya, Pastor, pinabibigay po sa inyo ng Diyos. Yung thank you, sabi niya. Yung ibinigay ko, sabi niya, kabilis mo namang ibinalik, sabi niya. Doon pa ako siya. Kasi, hindi pa po doon ibinigay niya yung ibinigay sa kanya ng Diyos.
So, dumating na naman po yung isang gawain. Dumating na naman po siya. At nagkataon, mayroon po siyang medyo may halaga. Sabihin na po natin na 5,000. So, kasi pinumbig siya ng Lord na may isang magagawa doon na wala Lord. Kung naman ay alam niya na pinagpala ng Diyos, sabi niya, anak, bigay mo sa kanya. So, dahil masunod ang punto, may pananampalataya, ibinigay niya. Alam niyo, dumating yung panahon, pagkakataon, bago din po siya umalis, may isang pastor na lumapit din po sa kanya. Pastor naman yung lumapit, hindi po ganda. Sabi niya, Pastor, inausap ako ng Diyos ibigay ko sa itong watch na ko. Sabi niya, ha? Galing, Rolex. Yung 5,000 po, pinalitan ako lang 20,000. Mahal po talaga yun. Hindi ko alam kung totoong gano'ng pamahal yun. Rolex po yung so, nagawa po siya. 20,000 ngayon. Yung halaga. Kaya lang, ito po yung sitwasyon. Pangatlo. Sa isang convention, doon na naman po siya. Dahil nagkataon, dahil mahal yung oilo. Sabi niya, anak, yung oilo mo, ibigay mo doon sa isang pastor. Alam niyo po, nagdalawang isip. Kasi 20,000 yun. Yung 5,000, kaya pa niya. Yung 20,000, sabi niya, ganito na lang gagawin ko. Sabi niya, bibili na lang ako, tapos ibibigay ko sa kanya. Tama naman, di ba? Dahil ang kailangan, bigyan lang watch. Yung tao, yung pastor, bumili na lang siya. Kaya lang, hindi niya ibinigay lang sa kanya. Alam niyo po, mayroon daw po nangusap sa kanya, sabi niya. Pastor, sabi niya, sayang. Sayang. Kasi, hindi niya alam, masigit pa po doon, yung ibibigay pala sa kanya ng Diyos. Yung pinag-pipoy niya, yun na po pala yung kasunod na ibibigay sa kanya ng Diyos. Kaya lang, pinutol po niya. Amen! Kasi sabi dito ng Bible, higit na pinagpala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Sabi niya, higit. Higit pa po doon sa kayang ibigay, kayang ibigay po sa atin ng Diyos. Amen! Sabi nga po ng Bible sa Luke 6:38, magbigay ka at bibigyan ka ng Diyos. Ang Diyos po yung kikilos mo sa ibinigay mo. Hindi po yung binigyan mo, siya po yung magbabalik po sa iyo. Kasi kung minsan, dahil binigyan mo siya ng tinuwalang gusto mo, kinabukasan, bigyan ka ng sinigang na baboy. Hindi naman po ganon. May gagamitin po yung Diyos upang ikaw po ay pagpalain po ng Diyos. Amen! At sabi ka ng Bible, pag ikaw po ay nagbigay, ang pagbabalik po nito yung Diyos. At sabi ng Bible, ibabalik ito sa iyo ng Diyos ng siksik, liglig at umaapaw. Kaya lang, dapat yung talagang puso mo, talagang sa Panginoon. Kasi, kagaya ni Abraham, kaya niya nagawa yun kasi nandun na yung kanyang pagsunod, nandun na po yung kanyang pananampalataya, at kaya na po niyang magbigay. Amen! Pero kapag hindi ka talaga sumusunod pa sa Diyos, mahirap. At lalo na kung hindi ka pa lubusang nananampalataya sa Diyos, hindi mo kaya talagang magbigay. Pero kung talagang sumusunod ka na sa Diyos, nananampalataya ka na sa Diyos, madali na lang pong magbigay. Dahil alam mo, mula po doon, ibabalik ito sa iyo ng Diyos ng siksik, liglig, at umaapaw. Amen! Ang tao mapagbigay, ano sabi? Lalong, sabi ko siya, hindi lang yumayaman. Lalong yumayaman. Ngunit, naghihirap ang tikom ang mga kamay. Ang tao matulungin, sasagana ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulong. Kasi tayo, gusto natin ganyan. Kaya ayaw natin. Kung gusto mo lalong yumaman, mapagbigay po tayo. Kasi wala ka naman talaga eh. At kapag namatay po tayong lahat, wala naman po tayong madadala. Kahit nakabili ka na 10 hektarya dito, pag namatay ka, wala ka naman madadalang lupa. Kahit nakabili ka ng madami sasakyan, pag namatay ka, wala ka naman madadala. So, gamitin po natin yung mga bagay na pinagkatiwala sa atin ng Diyos sa lalo pang ikaluluwalhati ng pangalan po ng ating Panginoong Jesus. Amen? Sabi kayo kayamanan, gamitin po natin sa pagpapalaganap po ng mabuting balita ng Panginoon. Gamitin po natin ito sa paggawa ng mabuti upang marami pang mga tao yung kumilala at maglingkod sa ating Panginoon. Ang pinakamahalaga daw po na ginamit mo yung kayamanan mo, dumating yung panahon na may tao na magsabi sa iyo, Brad, salamat dahil ginamit ka ng Diyos kung bakit ako nandito sa langit. Ibig sabihin, ginamit mo yung kayamanan mo. Kung bakit may mga tao na haligtas at nanampalataya sa ating
Panginoon. Kaya po, mapapansin po natin na talagang lumago na, lumalim na, tumibay na sa pananampalataya. Hindi na po usapan po sa kanilang pera. Kundi ang usapan po sa kanila kung paano maluluwalhati yung Diyos sa mga bagay na pinagkatiwala sa kanila ng Diyos. Amen! Kasi sabi niya, habang nagbibigay ka, lalo ka pang yayaman. Pero kung ayaw mo nang yumaman, huwag na po tayo matutong magbigay. At yung kayamanan, sabi ko nga, pag namatay na po tayo, wala na po tayo magdadala. Kahit na nakabili ka ng maraming kwintas, iiwanan mo lang yan. Kasi baka pag dinala mo yan, nakita po ng mga naghuhukay, ayun, bahay natin uli yung patay. May kwintas doon, bakit doon? 20 mil. Yung po ba ganun? Mahalaga. Sabi ko nga, pakita natin yung palatuntunan ng Diyos, yung ang tao mapagbigay ay lalo. Sabi ko nga dito, lalo, sabi nga, lubos na pinagpapahala ng Diyos. Ngunit naghihirap ang tikom ang mga kamay. Ang tao matulungin ay sasaganang pabuhay at ang maunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Kaya